Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa aking mga sharer, commentator. So sa inyong lahat, maraming salamat po. Okay, welcome back po sa ating panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so sa mga baguhan at hindi pa nakakilala si akin, ako po pala si Jezreel Palacio Crayon, isang top farmer hero po, no, ng Swiss Company. Mula 2016 until now mga ka-farmers, no? Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers ang ating talking point patungkol po sa isang request video. So napakaganda po video to mga ka-farmers na ipapagawa niya sa akin kasi sabi niya sa tanong niya mga ka-farmers, sir, gawa ka ng video patungkol sa talong at saka sa ampalaya. Alin sa dalawang gulay na yon ay may malaking kita? So yun po ang ating talking point mga ka-farmers sa umagang ito. Okay, so sa isang mahilig sa lahat ng mga mahilig sa ganito usapin about farming, kung baguhan ka pa lang, hingin naman po ako ng isang like, comment o share sa inyo kung pwede lang po, no? Isa-subscribe niyo ang aking munting YouTube channel o pakiclick na lang po sa notification bell para updated ko po kayo sa mga next video na i-upload ko. So sa umagang ito mga ka-farmers, sana po ang lahat ay nakapagkape. Habang pinapanood nyo ang video ko, pwede kayo sabay magkape. Okay, so ulitin ko, no? From Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat kong mga subscriber, viewers, sharer at commentator, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay? So, una, ako po ay magpapasalamat po, no? Bago ko po ibahagi ang ating kwentuhan patungkol sa dalawang gulay na yon, ay magpapasalamat po tayo palagi, no, ng ating pong may kapal, dahil alam naman po natin na kung wala siya ay wala po tayong magagawa. So, sa umagang ito, pwede nating sabihin na thank you Lord na ginising mo pa ako at pinoprotektahan sa buong gabi na ako ay nagpapahinga kasama ang buong pamilya hanggang sa pagising. So ikaw pa din, no? So mga ka-farmers, mga ka-viewers, huwag natin kalimutan, hingi tayo ng lakas na galing sa ating Panginoon kasi alam naman natin wala tayong magagawa kung wala siya. Para may protection tayo sa araw-araw o lakas mga ka-farmers sa pag-aalaga ng ating mga pananim, hihingiin natin ang lakas na galing sa ating Panginoon. So yun lang po. Thank you and amen. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, una kong ibahagi po sa inyo kasi sabi niya talong versus ampalaya, alin sa dalawang gulay na yon ang may magandang kitaan. Ka-farmers, sana may mapanood mo po ito yung video na to. Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, hindi ko masabi na ang talong ay nananalo, hindi ko masabi ang ampalaya ay talo, hindi ko masabi na ang ampalaya ay panalo ay ang talong ay ano po, talo. Alam niyo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ang talong, kung ating iisipin, kung pareha lang silang kilo, halimbawa tag 50 pesos or tag 20 pesos, panalo si talong. Bakit ko pa nasabing panalo si talong? Kasi alam niyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, si talong pwede nating mapipitisan 50 times harvest hanggang 100 times, no? Samantalang si ampalaya, pinakamataas lang sa na-experience ko, 26 to 28 harvest lang. And then, ito mga ka-farmers, ang talong mga ka-farmers, alam nyo, sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, number 1 si talong. Bakit number 1? Kasi karamihang tanim sa mga farmers, maraming farmers sa talong compare sa ampalaya. Kaya nga mga ka-farmers, si ampalaya kahit hanggang 20 times harvest ka lang, 25 harvest ka lang, magadepende sa variety ha. Pag Galaxy F1, aabot na yung 26-28 na subukan ko na. Mistisa ganun din. Pero pag max mga ka-farmers, 16 to 18 times harvest ka lang sa ganitong mga panahon tag-araw. Pero pag tag-ulan, nasa 14 to 16 times harvest ka lang. Pero kahit ganyan mga ka-farmers, dahil konti lang ang farmers, no, sa ampalaya, so minsan tataas ang presyo. Halimbawa, ang ampalaya nag 120, ang talong 80-90 lang kung nagtaas. Pero pag magmura mga ka-farmers, kasi nagkasabay-sabay ang ampalaya, pareha lang sila sa talong, no? So hindi ko masabi mga ka-farmers na talo si talong, panalo si ampalaya, talo si talong. Hindi ko ganyan masabi kasi
kung titingnan lang natin, kung halimbawa ay pareha lang sila sa presyo, talong 50, palya 50, panalo si talong kasi si talong nasabi ko na 100 times mapipitasan. And then si ampalaya, dahil madali lang ang buhay niya, so ano siya, pero ano mga ka-farmers, sa market palaging mataas ang presyo ni ampalaya, no? So yun lang ang ma-share ko sa inyo siguro patungkol diyan. Kasi ang talong natin mga ka-farmers, kaya po natin to siyang mapipitasan 50, nang sinabi ko 100. Bakit ko nasabing 50? Kasi nasubukan ko na ang talong natin mga ka-farmers ay kaya palang mabuhay, no, ng mga 18 months old. Kasubok na ako dyan mga ka-farmers, 15 months, 14 months, 18, kahit 2 taon pwede pa, no? So kung same lang sila sa price, panalo din si talong. Pero dahil konti lang ang farmers, ang palaya, hindi din natin masabi na ano po, panalo si talong. Kasi pag halimbawa konti, di man si ampalaya, nako, kahit times 3 pa. Kasi si ampalaya mga ka-farmers, madali lang po siyang mag-heavy ang harvest. Kung ang variety mo ng ampalaya na naitanim mo ay halimbawa Galaxy F1, yung dati, ang isang hektarya mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, bisto may experience, nasa 20 to 24 tons isang hektarya. Pero pag mabaganda mo, katulad sa akin, nakuha ko din ang 27 tons hanggang 28 tons sa isang hektaryang ampalaya. So kung tag 20 mga ka-farmers, times 28,000 or 20,000 lang, malaking pera na yan mga ka-farmers, no? So may kita ka na kahit tag 20 lang. And then si talong mga ka-farmers, may record ako kasi yung time na hindi ako lumipat din ang isang hektaryang talong mga ka-farmers, ang lahat na anin niya ni-record ko, sinulat ko ang harvest, ang kilo. So sa loob lang ng 6 months, no, na pagpipitas ko, nakaipon ako ng number of kilo 48k, no, 48 tons sa 6 na buwan ng pitasan sa talong. Ganan kaya rami mga ka-farmers, pero 6 na buwan. Pero si ampalaya nasa 2 buwan lang, nasa 20 tons. So sa ngayon mga ka-farmers, sa monitoring or pag ano po, ano ba yun, validate, no, ang may pinakamaraming number sa mga gulay na itanim sa ating bansa ay ang talong. Number 1 si talong, pinakamarami, no? Then si kalabasa, si watermelon, no? Yon po mga ka-farmers, ang may mga maraming gulay na naitanim. Then silang ampalaya, si sitaw, si okra. So yan lang po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo. So nagadefindi din sa panahon, kasi pag halimbawa ay makakaani ka lang ng 20 tons din tag 50, magkano na mga ka-farmers? 1 million. Gumasto ka lang ng mga kasama na balik, at sabihin natin 500, so may 500 ka sa loob lang ng 4 na buwan. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So yung 500,000 kasama na ang fertilizer, insecticide, sahod, kain, kung tag 50. Pero kung tag 30 lang ay 600, kita ka pa din ng 100, no? So ganyan lang mga ka-farmers. Andin si talong, katulad ngayon nagmura, 35 na lang. Yung nakaraan nag 50. Pag makakaani ka sa 6 na buwan na pitasan, kung makakakuha ka lang ng mga 30 tons, ano mo sa tag 30 lang din 100,000. Kunti lang naman ang gasto ni talong compare ni ampalaya. Ang mas magasto mga ka-farmers ay si ampalaya, no? Kasi marami kang kailangang tie wire o atlas flat wire, yung panggamit nating tali o panggapangan. So yun po, no, mga ka-farmers. And papunta tayo doon sa taniman natin ng ampalaya. So ito ang ma-share at mai-update ko sa inyo sa umagang ito, no, sa ating talong. So nakakatuwang tingnan, kasi kita natin kung gaano sila kaganda at kakondisyon. Yan mga ka-farmers, to. So ngayon papadiligan na naman po natin to ulit, pinapadaan sa gitna para mabasa ang gitna at saka yung buong vid parang malamig sa puno. Yun, ang napapansin ko, napakagandang bunga na to. Napakadami pa, ayan, grabe mga ka-farmers, nakakatuwa, nakakatanggal pagod. Pag ganito ang ating makikita, no,
mapula-pula ang mga bunga ng ating talong. Ayan, nakita na natin kasi sumikat na po si Haring Araw. Ayan. Yan o. Pwede na natin makita to. Yan, ang ganda sila mo, napakadami nila oh. Sobrang ganda ang bunga ng ating talong. So ngayon mga ka-farmers, may bumibili lang. Kaya pinapapipitasan natin ng kunti. So ngayon mga ka-farmers, puntahan natin ang ating ampalaya kasi ang tanong, alin sa magandang sa dalawang variety, ampalaya at saka talong ang may magandang kitaan. So ito si ampalaya at ito nung talong, and then may kamatis pa sa gitna na hindi natin natatalian mga ka-farmers to. Makapal na, so madali lang to tatalian namin to ang mga sanga. And then may mga bunga na po ito mga ka-farmers, may mga bunga na. So ito ang ating ampalaya no? Maganda na, may mga bunga na. So ito ang ating ampalaya sa tag-araw. So si ampalaya mga ka-farmers, madali lang niya ang buhay niya compare ni talong. Kasi si talong matagal ang buhay. Kaya nga maraming number of kilo ang makukuha niya. So kung tanungin mo ako sa isang cycle, panalo si talong. Pero kung sa ano po, sa presyo, kung mataas si ampalaya, kahit madali lang ang buhay niya, panalo din. Kasi may mga panahon na ang ampalaya mga ka-farmers ay abot ng 120 dito. Na subukan ko pa 160, 180, pinakamataas mga ka-farmers pagkatapos sa bagyong Yuan, 2 beses akong nakapagdala 210 no, ang kilo sa ating ampalaya. Tuwang-tuwa ako, isang L3 lang nasa 1,003 kilos ang god, din may 200. Alam nyo ang simi ko mga ka-farmers, yung time na yon ay 120 simi lang, yon ang presyo pagkatapos sa bagyong Yuan. So yan po mga ka-farmers, isang dala ko lang, isang tonelada kapin mga ka-farmers na kasama sa simi ay nakapagbenta po ako ng 300,000 kapin sa isang lang. Kasi kasama sa simi ko 1,005 kapin kilos. 1,3 ang ating good niya, tag 210, 200,000 no? 200,000 mga ka-farmers ang ating naibenta sa ating 1,3. Kasi sa 1 tons lang, 210 na, may 300 kapin pa. And then sa ating semi, then may konting talong pa, may kamatis pa. Ang talong natin mga ka-farmers, isang tonelada din. So sa ampalaya lang, 300 plus mga ka-farmers ang ating naibenta sa isang lang, sa isang deliver lang. So yung ampalayang nakatanim din na may talong sa gitna, kung natandaan nyo pa. So yun po mga ka-farmers. Yan, papatalian natin to mamaya mga ka-farmers, ang ating kamatis. So ang ampalaya natin, nag-upisa na po itong may mga bunga sa ilalim, hindi pa masyadong malaki, at least meron. Okay, yun na po siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo sa umagang ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa nagtatanong. Sana ay nabigyan po natin ng kasagutan ang inyong tanong mga ka-farmers. So nagadepende din sa sitwasyon at panahon, sa presyo. Okay, bye bye na po. Happy watching. God bless.